Buksan niya. Shoutout sa inyo mga kapatid, sa lahat ng aking mga taga-subaybay. Meron tayong project sa bahay. Ayun ay gagawa natin ng framing yung aircon doon sa bintana ng anak ko. Yung bintana kasi namin salamin, double glass. Kaya pag summer mahirap talaga mahirap pagka sobrang init. So meron akong inilagay na doon na aircon, pero styro lang yung nilalagay namin. So kaya bibili tayo ng materialis para gagawa tayo ng permanenteng framing para pagka next summer ilalagay ulit. So plywood ang bibili natin, ikakarga lang natin ito sa sasakyan. So ito guys, nandito na nga tayo sa hardware na bibilhan natin. Actually nakabili na ako galing sa loob, hindi lang ako mag-video dahil naiya ako mag-video doon. So i-claim natin yung natin yung binili natin plywood doon sa likod, doon sa banda roon. Ayan. Dito ito yung gagawin natin para hindi magasgas yung sasakyan natin. Meron talaga akong tinatawag na insulation blanket. Ayan, yung mga ganyan, lang talaga yan, ginagamit yung para sa moving. Halimbawa, nag-moving kayo ng bahay o yung lipat bahay ba, para ibalot sa mga gamit na mga magagasgas, gaya ng mga refrigerator, TV. Yan, tawag dyan is insulation blanket. So meron ako yan, para yan ay ginagamit ko kung halimbawa meron akong ikakarga sa ibabaw ng sasakyan, or kahit sa loob ng sasakyan, basta yung kailangan hindi siya mababangga para hindi magasgas. Insulation blanket ang tawag dyan. So ayan, patong na natin yung ating plywood. Ngayon lalagyan na naman natin ng harness. Ayan, yan yung harness natin, so natin yan, itatali yan sa buong sasakyan, tagos doon sa loob, parang sa buong loob yan. Higpitan lang pinihigpitan lang natin, parang harness nga yan, para sa mga pangarga, para siyang belt na So yung ganyan, safety ang ganyan, dahil pwede lang may sasara lang ang pinto dahil yung harness malambot naman. So ayan, mabilisan lang na gawa para hindi magasgas yung sasakyan natin. Hirap kasi hindi kasi pick up yung hindi kasi yung pick up yung sasakyan natin na pwede karga sa likod. Ayan, ganyan. So pag humigpit, pwede na, basta hindi lang malipad sa hangin. Ganyan. Lipat naman tayo dito sa kabila, sa harapan na banda. Dalawa yung natin, kasi tatakbo tayo sa karsada, baka mamaya ilipad sa lakas ng hangin. Sa bagay, dito lang naman tayo sa looban dadaan, hindi tayo dadaan sa highway. Ito yung malapit lang sa bahay namin. Ito yung mga nasa 2 kilometro lang siguro ang layo mula sa bahay. Dadaan lang tayo sa looban, kasama ko yung anak kong lalaki. So yan, kumpleto talaga ako niyan guys, kasi hindi talaga maiwasan na meron tayong mga pangarga sa sasakyan. Yun nga, minsan talaga may mga bibili ako ng kahoy, yan, yung plywood. Minsan basta yung mga anything na ikakarga sa ibabaw ng bubong ng kotse, pwede yan. So yan, naikarga na natin guys.
kotse lang kasi service natin, kaya kailangan may paraan. Yun nga pala. At ito nga, nakarating na kami sa bahay. So mag-unload na tayo. Saglit lang. Yan, unload natin. Dadali natin sa likod. Doon sa likod ng bahay namin, doon sa mga tanim ko, malapit sa mga tanim ko. Ayan. So pagkabaklas, dali lang kasi ano lang yan, nakahook lang yung dalawang harness sabay higpit. Ayan, tapos diskarga tayo guys, diskarga kasi dali lang yan eh. Yan ay para-paraan lang. Kahit pa man nahirap tayo gumalaw kasi masakit yung katawan natin. Napapansin nyo nga, unat na lang yung liig ko eh. para na lang ano eh, para na lang turtle na hirap na makalingon. Ayan, ganyan. So sandali lang, saglit lang, ikalas, saglit lang tanggalin, hindi magagasgas ang sasakyan, at saka safety yung ano mo, yung pangarga mo. Ayan. So saglit lang, yan ay gagawin na natin. Ngayon gagawin na natin yung ano natin doon sa bintana. Ano? Maglalagay kasi kami ng aircon doon sa bintana ng anak ko. Kailangan tanggalin yung salamin. Babalik na lang yung pag-winter ulit. So ito temporary lang, pag winter pa tanggalin na lang. Pero gusto ko magagamit ito ulit sa amin, ano. Kaya ginawa ko po na. Dati kasi last winter ginawa ko lang doon is styrofoam. So ngayon ginamitan ko na ng plywood. So ngayon titirahin na natin ito para simulan na. Wala pang damang init. Mainit na talaga. So yan guys, simulan natin sa gawa, no? Unahin natin itong pang framing ito sa bintana. Unahin natin ng fine na kahoy. So itong kahoy na ito ay hahatiin ko pa ito bibiyakin ko pa ito sa dalawa. Ayan, para hindi maksaya, para matipid tayo sa kahoy kasi marami tayong pagtagamitan. So, kasi dito marami talaga kung ano na lang ginagawa ko, depende kung anong pangangailangan. Mahilig kasi akong mga likot, maggawa ng kung ano, kasi dito mahal ang pagpagawa. Kahit ano, magbabayad ka ng tao, talagang per hour ang bayad, ano. So kailangan mo talagang gumawa by yourself. Ikaw ang gagawa kung mga bagay-bagay, kahit yung mga electric, yung mga ganyan, mga plumbing, pagkonti-konti lang ba, kaya yung pang sariling na ano lang, yung mga carpentry. So ako lang gumagawa niyan. Halimbawa pagka may mga sira ng mga mesa, bangko, cabinet, ayan, o kaya yung bed, ako lang gumagawa niyan. Kaya kumpleto ako ng gamit. Bumili talaga ako ng mga gamit para pang karpintero, para hindi mahirap. Kasi yung dati, siyempre, diyan sa atin, nasanay naman tayo ng mga lagari lang, yung mga ganyan. Pagka hindi na matalim ang lagari, minsan iniitak na lang. Yan. So, dito naman kasi, affordable naman bumili ng gamit.
ng mga ganito kasi sa Pilipinas hindi mo talaga ma-afford dito eh. Kumpara dito. Kumbaga dito, madali lang mabili mo, sunod sweldo mo, makakabili ka uli ng isa kung gustuhin mo. Ayan. So, kumpleto tayo niyan. Ang problema nga lang, mainit. Sobrang init. Ayan. Lahat ng mga bagay-bagay talagang ako lang ang gumagawa dahil mahirap ang umasa ka magpagawa o kaya itatapon mo na lang saka bibili ka na naman ng bago. Yung mga bagay na pwede pa naman ma-repair. So itong gagawin natin doon to sa bintana sa likod ng kwarto ng anak kong lalaki. Kasi lalagyan niya ng aircon. Isa lang kasi yung bintana niya kaya kahit buksan mainit pa rin. Ngayon kasi ang summer kasi dito grabe ang init. No, mas mainit kaysa sa Pilipinas. Kakaibang init dito, parang microwave talaga. Saglit lang naman itong mga buwan lang ng July at saka August, ganyan. Pagka September so simula ng lamig na naman hanggang mag-winter. So habang lalagyan natin ng aircon, every summer lalagyan naman kami ng aircon. Kaya lang ang mga nilalagay lang naman mga styro pang sa bintana, lang ng package ng duct tape. Tapos na. So another summer bibili na naman uli ng styro mo ito. Gusto ko ito, ikikip ko na lang ito para pag dumating ulit ang sunod na summer, magagamit ulit. So, kaya bumili plywood ang ginamit ko dito. So lipat tayo sa likod sa paglalagyan. Dito sa bintana. Ito yung bintana ng kwarto niya. Ganda talaga ng pagkasulat natin sa pagkasulat. Pero bubutasan pa natin dyan para sa yung puwet ng aircon sa yung lumabas dito kasi tumutulo ang tubig niya. So, ayan, ilagyan ko lang ng mga kahoy para pang bridging siya, para magpapakuan mga. So itasan mga natin. Ayan guys, at may butas na nga ayan. Tapos hindi talaga siya ma-fit dahil yung gilid niya ay concrete, so hindi naman siya straight ng ng konkreto. Buti sana kung kagaya lang ng kahoy dahil straight isang pagsukat yun na yun, wala nang sabit. So ang gagawin natin dito, i-grind natin yung mga gilid. Manipis lang naman yung ginagamit kong is sander din. Parang liha din yung bala ko sa aking grinder. Manipis lang. Kasi kung kung bato naman ilalagay natin, mapapahak o mabubutas, malaki ang kakain, hindi sisingaw. So yan, konti-konti lang yung sasander lang natin yung gilid para talagang siya maging pumasok talaga may dikit na sa loob. So lalo lang naman saglit lang ganyan talagang pag DIY lang. So ayan, ipapako na natin yan. Gagamitin natin yung ating automatic na pampako para hindi lumubog yung framing natin dahil pinasikip lang. So papakuan na natin guys, yung automatic natin na pampako, kahit yung framing pinasikip lang doon sa konkreto, hindi siya matatanggal. Hindi kagaya ng pupupukin na pag pinukpuk yan matatanggal yung framing sa likod. So ayan guys, ang finished product natin ayan. Yung mga konting siwang dyan sa gilid, ko na lang yan ng styrofoam para hindi rin lumabas yung lamig galing sa loob, at saka pag hindi rin pumasok ang ulan pag uulan. Ko pa yan ng mga silicone dyan sa gilid. So okay na, tatanggalin yan natin
sa pagka sumapit ulit ang winter, ibabalik natin yung salamin at saka magagamit ulit sa next. So ayun guys, maraming salamat. Kung nakarating ka dito sa portion ng video na ito, paki-like naman. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Sa inyong sawang suporta sa akin. Sa mga hindi ko pa subscriber dyan, paki-subscribe naman at saka paki-like yung video natin. Huwag pong mag-atubili mag-subscribe guys kasi wala namang bayad ang subscription dito. Hindi kagaya sa FB na may bayad ang subscription. So hanggang dito na lang. Mabuhay kayong lahat. So maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa akin. God bless.